good morning! Ayan, nandito tayo ulit sa aking garden, sa aking rooftop. Magtatanim tayo ngayon ng ating mga luya. Ayan, yung ating luya oh. Meron na po siyang pausbong. Ayan, ito po yung ating binili sa palengke na itatanim natin. Ayan, pinili natin yung pwedeng-pwede na siyang itanim. Kaya ayan, dahil nung nakaraan, ito po yung ating naitanim na mga luya na binili natin sa palengke. Ayan na po siya, look at that. Ayan, buhay na po siya. Nagkaroon na po siya ng panibagong ayun, laman. Nagkalaman na po yung ating mga luya dito. Ayun, so bali mga 2 paso lang po yung ating napagtaniman. Dahil naisip ko lang po dati, baka hindi po siya mabuhay. Ayan, nabuhay po yung ating nabili. Kaya ngayon, ayan, magtatanim na naman ulit tayo ng ating luya para madami tayong ma-harvest. Dahil ang mahal po ng luya, kaya ayan, magtatanim tayo. So ito, nakapagtanim na ako dito. Ayan, oh, ayan. Tinanim ko na siya dyan kanina. Ayan. At saka ito ang panghuli nating itatanim dito sa mga paso na ito. So ayan, ang ating mga naitanim dyan. Pwedeng-pwede na po yan siya. Ready na po siya dahil magulang na daw ang tawag doon sa akin nabilhan. Ito na po daw ay pwedeng-pwede na siyang itanim. Magulang na ang laman ng luya na yan. Ayan, at ito na po yung ating luya. Tatakpan na po natin sila. Ganyan po ang pagtanim. Kailangan daw yung mata ng luya nasa ibabaw. Yun po ang sinabi sa akin. Kaya ayan, syempre first time natin magtanim, mas okay talaga yung magtatanong tayo kung paano itatanim yung mga luya sa mga paso. Ayan. So ito, ang ating mga luya na ito, napakabango po ng mga dahon nila. So bali pag wala ka pala daw laman pa ng luya, yung dahon daw ng luya ay pwede po siya isama sa paggisa. Ayan. Kaya hindi lang po dapat laman lang ang ating pakinabangan, pati yung mga dahon ng luya ay pwede po natin pakinabangan ang ating mga dahon ng mga luya, pwede igisa. Ayan, isama sa paggisa. Or halimbawa meron tayong gulay, ayan, kukuha tayo ng dahon dito, isasabay natin siya sa luto ng mga gulay. Ayan, napakaganda ng dahon nila, no? Ay, ang luya pala, ang sikreto pala ng luya, dahil matagal na po akong laging nagtatanim ng luya, na nalalanta lang po siya. Or hindi natin alam, baka hindi po talaga siya ready sa pagtatanim, o hindi pa siya masyadong matanda, kaya bata pa yung aking nailagay, kaya hindi siya nabuhay. Pero ang naobserbaran ko po talaga sa pagtatanim ng luya, ito, nagsubok ako ulit nagtanim. So, hindi ko siya lagi dinidiligan. Kasi pag panay pala ang dilig mo sa mga luya, siya po ay nalalanta. Kaya ito, bihira ko lang talaga siya diligan. Ayan, so hindi siya kailangan ilagay sa sobrang init ng pwesto. Kailangan malilim lang. Katulad niyan, nandito siya sa mga katabi siya ng mga gulay. Katulad niyan, nasa ilalim siya ng mga taniman ng ampalaya. Ayan, so medyo makulimlim dito. Medyo hindi siya masyado direct sa araw. Kaya ating luya, ayan, maganda po ang kanyang tubo. Ayan, kailangan po din, lagyan ko ito dito ng mga, wala tayong mga dapat ilagay natin dito yung mga dahon ng mga kogon or palay, or kahit sa tanglad, pwede daw ilalagay yan dyan. Yung tanglad na hindi maganda ang dahon na, ilalagay daw natin dito para yung ating luya ay maganda ang magiging laman. Okay, tara na, at tayo ay tatanim na natin tong ating mga, tatambakan na natin yung ating mga luya na yan, at tayo ay magbabalik sa susunod na araw kung sila ay nabubuhay na. Okay, ayan, sa susunod na araw babalik tayo dito, ha, at tayo ay tatapusin na natin yan, tatambakan na natin. Okay, ayan, babalik tayo sa susunod na araw kung sila ay buhay na. Busy morning ang ating plantitang inday. Ayan, nandito tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating taniman ng mga luya. Yung ating luya, ayan, mag-a-update tayo sa kanila. Noong nakaraan na ating itinanim,
So ngayon, ayan na po sila oh. Buhay na po ang ating mga luya. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan ang ating luya. Wow, look at that. Yung ating naitanim nung nakaraan, dito po natin itinanim sa mga paso na ito. So bali itong paso na ito ay medyo maliit kaysa dito. So ngayon, ang gagawin natin, itatransfer po natin yung ating mga luya dyan sa mga paso na aking pinaglagyan ng matatabang lupa. Ayan, dahil itong mga paso na nandito, medyo kalahati lang po talaga siya sa paso na nandito sa malalaki. Mas gusto ko kasi malaki ang pagtataniman natin ng ating mga luya, katulad nitong nauna nating naitanim. Ayan ang ating unang naitanim, napakalago na po nila. Ito ang ating luya. Wow, look at that. Ayan oh, nagkakalaman na po ang ating mga luya. Nakita nyo yan? Ayan oh. Ayan ang ating luya dyan. So, bali, ang gusto ko po kasi mangyari, itatanim ko rin siya sa mga malalaking paso tulad nitong nasa una. Nitong nasa dalawang paso na malalaki. So, ayan. Ito ang ating itataniman, tatlong malaking paso din dahil itong ating nandito ay tatlong paso ito. So itatransfer natin dito banda, dito sa mga paso na ito, ang ating mga nabuhay na mga luya. Ayan, dahil hindi pa tayo tapos, ang dami nating lupa. Ayan oh, magtatanim pa tayo ng iba pang gulay. So ayan, itatransfer na po natin yan dahil maganda po ang pwesto nila dito. Dito sa side na to, maganda ang pwesto nila dahil yung kanilang mga katabi ay may mga gulay din. Katulad niyan, may mga gulay dyan. Hindi masyadong naiinitan. Ang luya kasi ayaw niya ng sobrang init. Ayaw din niya ng sobrang nababasa. Kaya dito banda dito, sa side na to, mas nagugustuhan yata ng luya ang kanyang pwesto. Kaya tumaba po siya dito. Nagkalaman na po siya. Alam ko na kasi ang sikreto ng mga luya. Ayaw na ayaw niyang lagi siyang nadidiligan. Bihira lang diligan ang luya para hindi po siya malalanta ang kanyang laman. Yan o, nakita nyo yan. Hindi ko yan siya dinidiligan. So, ang nagdidilig lang dyan, yung ulan. Yung ulan na laging umuulan talaga dito. Kaya, napakaganda po ng mga gulay natin. Dahil laging nauulanan ang ating mga gulay. Ayan o. Wow. Napakaganda no. Ang daming gulay. Ayan. Mahangin po dito kaya ganyan oh, malakas ang hangin dito sa third floor. Kaya yung ating gula, ito yung mga tanim dyan, nagsasayaw-sayaw na. Okay, tara na at tayo ay maglilipat na ng ating mga luya. Okay, ayan na po yung ating mga luya oh. Ayan. Yan, tinanggal ko na po siya, nagkaroon na po siya ng ugat. Ayan, marami palang ugat yung ating mga luya. Ayan oh. Ayan. Ito, marami din siyang, may mga ano na oh, may mga bagong pasibol na. Ito, may mga bagong pasibol na. So ayan, itatanim na natin yan para hindi po sila mamamatay. Sana mabubuhay sila dahil first time natin magtanim ng luya. Napakasaya ko dahil ayan, nakapagtanim ako ng luya. Napakamahal po talaga ng luya, grabe. Konting-konti lang, 20 na. Isang lutuan lang. Ayan. Kaya gustong-gusto ko magtanim talaga ng luya. Ayan, sa susunod naman, magtatanim tayo ulit dito. Parang punlaan na lang po natin ito dito. Ayan, dito magtatanim tayo dito, pero kung lumaki naman sila dito, pero mas gusto ko sana malaking paso. Sa susunod, baka makahanap ako ng malaking paso tulad dito. Ayan, ipupunla ulit natin dito ang mga luya para ma-transfer natin ulit sa mga paso na ganito kalalaki para marami tayong luya. Talaga ang luya ang pinag-iinitan ko dahil napakamahal po talaga ng luya, grabe. Ayan, napakaganda po ng luya dun, no? Ayan, tara na at itatanim na natin tong ating luya dito sa mga paso na ito. Ayan, napakaganda na po ng kanilang tubo, oh. Okay, ayan, tapos na tayong magtanim, mag-transfer ng ating luya dito. So, bali dito natin ilalagay sa side na to. Magkatabi lang po sila. Ayan, nadiligan ko na po sila. Diniligan ko na para dire-diretso na po ang kanilang tubo. Ayan. Okay. Ayan, sa sunod na araw,
i-update natin ulit yung ating mga luya dito. Kung tayo ay maghukay na ng laman. Minsan wala tayong luya, kaya pwede tayo siguro tayo dito maghukay. Diyan, maghukay sa mga gilid-gilid na yan. Pwede yan. Ayan, kukuha tayo dyan sa gilid or harvestin na natin yung isang puno dito. Kung mayroon na tayong ma-harvest. Ayan, okay. Ayan, babalik tayo sa sunod na araw. Good morning! Wow, ito na po yung ating luya, oh. Ayan, malalaki na po ang laman. Ayan, pwede na po tayo ngayon mag-harvest ng ating luya. Dahil pag yan ay matagalan, baka po yan malanta. Ayan, at kailangan po natin ngayon kumuha ng luya dahil nakalimutan ko pong bumili. Magtitunula kasi ako ng manok. Ngayon, wala akong luyang nabili. Ayan, ang ating naitanim na luya, pwede na po nating harvestin. Ayan, nandun po yung ibang luya natin, dun sa dulo. Ayan, oh. Malalaki na rin yung iba nating luya, nandun. Ayan, dun sa kabila, ayan. So, ito po yung nauna nating harvestin. Dahil yung iba, maliliit pa dyan. Maliliit pa. Ito ang pwede na, ready na. Ayan, kukuha tayo. Ito po yung ating bubunutin. Itong dito sa side na to. Ayan po ang aking kinuha na luya. Ito, oh. Ito ang ating nakuhang luya. Ayan, kukuha lang po tayo ng ating lulutuin ngayon, ng ating ilagay sa ating manok. So, nandito, ayan, tatakpan ko pa po yan kasi medyo maliit pa lang ito. Ayun, kasi umuga siya nung kinuha ko ito. Itong mother. Ayan, oh. Ayan. Pwede po ito i-transfer. So, mamaya itatransfer ko ang iba nito sa ibang paso naman. Para lalong dumadami ang ating mga luya. Siksikan na po dyan, oh. Ayan, oh. Siksikan na sila. Ayan. Kaya pwede ito i-transfer. Malaki na sila, oh. Pwede na silang i-transfer yan. Ito po yung aking kinuha, itong ating mother na itinanim nung nakaraan. So pwede pala ang ganun. Yung ating itinanim, pwede natin kunin ulit dahil nagkaroon na po siya ng anak. Ayan ang anak-anak niya. Ayan, lalaki na rin yan. Hindi pala masayang yung ating mga naitanim dito na mga mother ng ating mga luya. Ito na yun, oh. Ayan siya. Okay, ayan, sa sunod na araw magbabalik tayo dito. Ayan, mag-harvest tayo ulit dyan sa aking mga nandyan. Maliliit pa nandoon, banda. Maliliit pa sila. Ito lang ang ating kinuhaan dahil medyo malaki na. Ayan, tara na mga langga at magluluto na ako dun sa baba. Magbabalik tayo dito sa susunod na araw kung tayo po ay makapag-harvest na sa kabilang mga paso naman.